Heto na nga ang sinasabi sa hula. Ang himagsika ng barakong Casper laban sa berdugong Champing. Oh no! Heto nga at nagsisimula na ang paghihigante ng barakong Casper, ngunit pinagpaliban niya muna ito dahil hindi siya makakuha ng tiyempo. Ligtas naman nga ang berdugong Champing sa mga oras na ito, kaya ang maligalig na Chloe na naman ang pinopunterian niya. At sa puntong ito, hindi pa rin makakuha ng tiyempo ang barako. Minamanmalan niya pa nga ang berdugong Champing para makakuha ng magandang tiyempo. Bigo pa rin ang barakong Casper sa mga oras na ito at hindi niya pa rin makorner si Champing. Binabantayan nila ang isa't isa, baka sakaling isa sa kanila ang sumugod. At ito naman si Champing mapang-asar. Kapag nabangasa na naman ang mukha mo, Champing, ayan ang sinasabi sa hula. Panay kasi ang lapit mo, Champing. Kita mo na hindi na kayo magkasundo. At heto nga, akala niya talaga sasantuhin niya ang barako. Sa punto ito ay inaalalayan ko nga ang berdugong Champing. At baka mamaya ay hindi rin siya matansya ni Casper. Sa puntong iyan, nawawala na naman ang mga tainga ni Champing. Akala niya talaga sasantuhin niyan si Casper at nakaisa siya nung nakaraan. Hindi nga yan basta-basta umaatake si Casper kapag ganyan, kundi aabangan niya ito ng solo lang para walang makakapigil sa kanya. At hindi na siguro magkakasundo ang dalawang ito. Ano na, Champing? Wala ka ng tigil? Napaka-berdugo mo, Champing. Hindi mo pwedeng awayin si Casper at uncle mo yan. Oh, humingi ka na ng tawad sa uncle Casper mo, Champing. Tatay mo na nga yan, oh. Magbati na kayo ng uncle mo, Champing. Huwag mo nang bibigwasan si Casper, ha? Mabait yan. Hindi ka dadalawin niya kung wala kang ginagawa, Champing. Kita mo na, oh. Ang bait niyan, inuubos mo lang lagi ang pasensya. Mamaya-maya nga ay nakikipagbagbakan na naman si Champing sa mga anak ni Casper, kaya minaman na naman siya nito.